Habulin nyo, nandito lang siya sa malapit. May laso ng draconis siya, hindi siya makakalayo. Utos ng ikalawang prinsipe. Dalhin nyo siyang buhay. O patay, basta't makita natin ang bangkay. Ah! Ang kanang dragon. Sabi sa aming na yon, lahat daw sila mga halimaw na kumakain ng tao. Kailangan ko nang umalis. Tulong! Ang mga mata niya, parehong-pareho noong panahong binubugbog ako sa puno. Isa rin kaya siyang, itinakwil ang sarili niyang angkan, isang kaawa-awang nilalang. May gumagalaw doon. Tingnan niyo. Gayumang ulirat. Humayo ka. Mga inutil. Daan-daang katao para lang humuli ng isang. Sugat ang kalahating dragon. At hinayaan niyo pa siyang maglaho na parang bula. Kamahalan, huminahon po kayo. Ang gubat na iyon ay ipinagbabawal na lugar sa Miaojiang. Napakakapal po ng nakalalasong uso. Hindi po makapasok ang mga tauhan. Wala akong pakialam kung ipinagbabawal na lugar yan. Hanggat hindi namamatay si Long Chen, hindi magiging matatag ang posisyon ko bilang hari ng mga dragon. Sunugin niyo ang buong gubat. Pilitin niyo siyang lumabas. Aray! Ah! Taga Miaojiang, mamatay ka. Bibitawan mo ako. Iniligtas kita. Isang hamak na taga Miaojiang nangangahas magsalita tungkol sa pagliligtas. Ang lahi niyo ay nararapat lamang na maging pagkain ko. Hanapin niyong mabuti ang mga bakas ng dugo kanina. Dito mismo nawawala. Siguradong may tao sa loob ng kuweba. Halughugin niyo, halughuging mabuti. Nakalalasong usok. Kumalat ka. Laso ng draconis. At sumpa ng pagwasak. Kaya naman pala naging ganyan ka. Anyong kalahating tao, kalahating dragon. Masyado namang malupit ang pag-atake. Yulinggu, sa'yo ako aasa ngayon. Ah! 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 Huwag kang gumalaw. Sinisipsip niya ang dugong may lason sa katawan mo. Tiisin mo. Malamig. Malamig. Napakalamig. Masyadong matindi ang lamig ng Isograss. Naging sanhi ito ng pagkalat ng laso ng lamig sa katawan niya. Kung magpapatuloy ito, mamamatay siya sa sobrang lamig. Ayos lang. Magiging maayos ka rin. Ah! Walang hiya, anong ginawa mo sa akin? Inililigtas kaya kita. Kung hindi kita pinainit, kanina ka pa naging estatwang yelo. Ang lahi ng Miaojiang at ang lahi ng dragon ay magkalaban mula pa noon. Bakit ka naman magiging ganun kabait? Sabihin mo, ano ba talaga ang pakay mo? Lesiu, maniwala ka kung gusto mo. Sa tingin ko lang kasi, pareho lang tayong kaawa-awa. Tietze. Isang walang kwentang nilalang na kahit ang sariling life bound you ay hindi kayang alagaan ng maayos. Sayang lang sa pagkain ang manatili kang buhay. Ako ang pinakamakapangyarihan sa tatlong kaharian. Hindi ka maihahambing sa akin, isa ka lang hamak na langgam. Hintayin mong manumbalik ang kapangyarihan ko. Bibigyan kita ng karangyaan. At ilalayo kita sa walang kwentang lugar na ito.
Usapan na iyan. Huwag po kayong mag-alala, ikalawang prinsipe. Malubha ang mga sugat ni Long Chen. Hindi siya makakatakas. Ako na po ang bahala rito. CJ, basta tulungan mo akong patayin si Long Chen. Ang mga kayamanan ng lahi ng dragon, maaari mong piliin lahat. Ang karaniwang pampainit at mga gamot na panlabas ay wala ng silbi. Ang laso ng lamig ay nakapasok na sa iyong puso. Kung ganoon, hintayin mo na lang ang kamatayan mo. May isa pang paraan. Gamitin ang aking glue at ipasok sa iyong puso upang piliting pigilan ang laso ng lamig. Pero ang guna ito ay karugtong ng aking buhay. Sa oras na ito ay mabigo. Mamamatay din ako. Ah, baliw ka na. Baliw ka na. Dugo bilang gabay sabay sa buhay at kamatayan. Humayo. Ang mga binti ko, gumaling na. Anong nangyayari? Bakit ito nabigo? Ang aking glue ay para lamang sa 2 taong tunay na nagmamahalan at walang anumang pag-aalinlangan. Saka lamang ito ganap na makikipag-isa. Tinatanggihan ka nito. Ang ibig sabihin, ang sa ating dalawa ay hindi pa sapat ang pagkakabuklod. Ano ang iyong pangalan? Erwan. Aking tatandaan. Makinig ang mga nasa loob. Ibigay niyo sa amin ang dayuhang si Long Chen. Kung hindi, pagpuputol-putulin namin kayo. Nahanap na nila tayo. Umalis ka na, wag mo na akong intindihin. Mayroon pang isang paraan. Ang tawag dito ay pagsasanib. Kailangan lang na ang ating katawan at kaluluwa ay lubusang maging isa, upang agad na mapukaw ang iyong pinagmulan bilang dragon. Long Chen, ituon mo ang isip mo. Nabuong ganap ang ating ugnayan, Erwan. Ngayon, ganap ka ng akin. Kamusta ka na? Proseso ng pagsasanib ng kapangyarihan. Hindi pa rin stable ang kalagayan niya. Aruan, alam kong nandyan ka sa loob. Bibigyan kita ng 10 bilang. Kapag hindi mo isinuko si Long Chen, papatay ako ng isang kaibigan mo kada minuto. Ah! Kasalanan ko kung bakit sila napahamak. Lalabas ako para harapin siya. Samantalahin mo na to at tumakas ka sa sikretong daanan. Tumigil ka. Sinabi ko nang ilalabas kita rito. Kung kinakailangan, sabay tayong lalaban para makatakas. Sa kapangyarihan mo ngayon, wala kang kalaban-laban sa punong pari. Para ka na rin nagpakamatay kapag lumabas ka. Hindi nila tayo hahayaang makatakas. Ikaw. Ah. Bakit? Naglakas loob kang pagtaksilan ako. Ang pinakamakapangyarihan sa 3 kaharian. Talagang nakakatawa. Akala mo ba, may in love talaga ako sa isang halimaw. Iniligtas kita, para lang linlangin ka at makuha ang iyong tiwala, para makuha ang pinakamahalagang kayamanan ng lahi ng dragon. Nagsisinungaling ka, paano yung life-bound ko kanina? Ang life-bound you. Isa lang yung paraan para palabasin ang iyong dragon vein. Yun lang yun. Ngayon, lumabas na ang tunay mong pinagmulan. Ah! Erwan, napakawalang puso mo.
Simulan ang ritual. Erwan, kung hindi ako mamamatay, sisiguraduhin kong mas gugustuhin mo pang mamatay. Pagbabayaran mo to ng buhay mo. Patawad. Patawad. Kailangan mong mabuhay. Nasaan si Long Chen? Saan mo itinago ang dalawang dayuhan na iyon? Nakaalis na siya. Hinding-hindi niyo makukuha ang kapangyarihan niya. Dalhin siya pabalik at mahigpit na bantayan. Masusunod, si Erwan ay nakipagsabuatan sa mga dayuhan. Hinayaan niyang makatakas ang natitirang dragon. Pinagtaksilan ang Miao Jiang. Ngayong araw, ako na ang magpapatupad ng hustisya ng kalangitan. Tatanggalin ang kanyang kapangyarihan at hugutin ang kanyang life-bound due. Napakahusay. Mga bantay, ang inutil na ito, itapon niyo sa lungga ng libu-libong ahas. Haring Dragon. Nakipagsabuatan ka sa mga traidor ng lahi ng mga dragon. Dapat sana'y kamatayan ang parusa sa iyo. Ngunit sa araw na ito, naparito ako para lamang sa isang tao. Mahal na Haring Dragon, patawarin niyo po ako. Sino po ang kailangan ninyo? Basta't mayroon sa Miao Jiang. Agad ko pong ibibigay sa inyo. Dalhin ninyo si Erwan sa aking harapan. 陛下，这就是阿软，他当年犯下大错，已经被我废了修为，扔进万蛇窟，现在就是个粗使的奴隶。 Ito na ba yung noon, yung dalagang may ngiting tila bulaklak, na nangakong ilalayo ako rito? Paano siya naging ganitong kakahindik-hindik? Erwan, para agawin ang aking baligtad na kaliskis. Humantong ka sa ganitong kalagayan. Iyan ang kabayaran sa ginawa mo. Pero kulang na kulang pa yan. 这还远远不够。 Ang utang mo sa akin, buhay mo ang kabayaran. At babayaran mo iyan ng unti-unti. Dalhin siya pabalik sa palasyo ng dragon. Ano? Hindi ka ba napatay ng mga makamandag na ahas sa lungga ng libu-libong ahas? Tapos hindi mo na makayanan ang ganito kalami. Patayin mo na ako. Pakiusap. Gusto mong mamatay. Noong tinanggal mo ang baligtad na kaliskis ko. At ginawa mo akong parang isang hangal. Noong pinaglalaruan mo ako. Bakit hindi mo naisip na mamatay? Hindi ba't gahaman ka sa karangyaan at kayamanan? Tingnan mo ang karangyaan ng palasyo ng dragon. Ngayon, isa ka na lang sa ilalim ng aking mga paa. Ang pinakahamak kong laruan. Masaya ka ba? Magsalita ka, ikaw na makamandag na babae. Bakit hindi ka magmakaawa? Hindi ba noon, paborito mong gumawa ng lason? Ang buto ng Fire Lotus ay isang sukdulang lason. Mula ngayon, ang katawan mo ay ang gagawin kong sisidlan para palagin ang laso ng apoy. Masakit ba? Ang sakit na iyan ay wala pa sa kalingkingan ng tiniis ko. Noong tinraidor mo ako. Gusto mong mamatay nang walang pahintulot ko. Wala ka kahit na karapatang mamatay. Erwan, mabubuhay ka para danasin ang pagpapahirap ko sa iyo habang panahon. Huwag ka nang umasang makakatakas. Erwan, mabubuhay ka para danasin ang pagpapahirap ko sa iyo habang panahon.
Huwag ka nang umasang makakatakas. Heto. Ito ay Jade Dew Ointment. Makakabawas ito sa sakit na nararamdaman mo. Huwag ka nang magmatigas. 学校。 Bumigay ka na lang. Salamat. Anong ginagawa ninyo? Mahal na hari, lubha na pong nanghihina ang katawan ng binibini. Napinsala na po ang kanyang mga laman loob. Masyado pong matapang ang laso ng Fire Lotus Seed. Hindi niya po ito kakayanin. Binibining Iruan, ibukas mo ang iyong bibig. Ito ay heart protecting pill. Inumin mo ito at hindi na sasakit. Tigil! Ang laruan ko. Kailan pa naging karapatan mo? Pakialaman siya. Mahal na hari. Naawa lang po talaga ako sa kanya. Naaawa ka. Baiyu. Nagpadala ka lang sa maamo niyang mukha. Nilin lang. 3 taon na ang nakalipas para sa Dragon Maro. Muntik na niya akong patayin. Tingnan mong mabuti. Ako ang magpapasya sa lahat ng bagay tungkol sa kanya. Tingnan mong mabuti. Ako ang magpapasya sa lahat ng bagay tungkol sa kanya. Lumayas ka. Masakit ba? Tandaan mo ang sakit na ito. Sa mga mata mo, ako lang dapat ang nakikita mo. Kahit papagkamuhi, sa akin mo lang dapat ibigay. Long Chen. Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Kahit isang beses lang. Ang dugo mo. Bakit kulay itim? Nasaan ang kapangyarihan mo? Ang iyong life-bound dew. Bakit ang loob ng katawan mo ay puno ng nakamamatay na lason mula sa 10,000 Serpent Cave? Nawala na. Isinakripisyo ko para sa mas malakas na gu. Nagsisinungaling ka. Ang life-bound gu ang buhay ng isang babaeng taga Miao Jiang. Kung nawala ang life-bound gu, paano ka sa loob ng 3 taon na ito? Paano ka nabuhay? Nabuhay. Siyempre, dahil sa mga kaloob ng high price. Long Chen, sa tingin mo ba lahat ay kasing tanga mo, na magpapaloko sa isang babaeng tulad ko? Sabihin mo ulit. Sabihin mo sa akin. Sa loob ng 3 taon na ito, ano ba talaga ang pinagdaanan mo? Ulat ko po, mahal na hari. Ang mga taong ipinadala para mag-imbestiga sa Miao Jiang ay may ipinaabot na balita. Sinasabing si Eruan 3 taon na ang nakalipas. Dahil sa pagtataksil sa kanyang angkan, ay hinatulan ng pinakamatinding parusa. Pinakamatinding parusa? Anong matinding parusa? Sabi nila, tinanggal daw sa kanya ang inang Gyu at itinapon sa kuweba ng 10,000 ahas. Ang kuweba ng 10,000 ahas. Iyan ay nasa Miao Jiang, ang pinakamalupit at walang awang lugar ng kamatayan. Siguradong pakana niya lang to para magmukhang kaawa-awa. Aking Panginoon, sabi ng mataas na pari, may espesyal na pangangatawan ang babaeng iyon. Ang kanyang dugo ay ang pinakamabisang pain para maakit si Long Chen sa patibong. Ang pinakamahusay na sangkap. Si Long Chen ngayon ay naguguluhan sa pagitan ng pagmamahal at pagkamuhi sa kanya. Malapit na siyang mabaliw. Sabihin mo kay Wuxi, tuloy pa rin ang plano. Gusto kong makita mismo ni Long Chen, ang babaeng pinakamamahal niya, na muling mamatay sa kanyang harapan. Eruan, hindi ba't gustong-gusto mong maglaro ng Gyu? Kahit na mababang uri lang ang mga linta na to, paborito nilang sipsipin ang dugong may kapangyarihan. Sumigaw ka, magmakaawa ka, basta't magmakaawa ka sa akin. Palalayain kita ng hari, nagmamakaawa ako sa'yo. Panginoong Dragon King, ang kaunting sakit na ito kumpara sa kuweba ng 10,000 ahas ay baliwala lang. Tama na. Baliw kang babae ka. Sa tingin mo ba, sa ginagawa mong to, ay kaya mong mabura ang pagtataksil mo noon? Kinamumuhian kita.
Kinamumuhian kita, gusto kitang patayin. Kung gayon, mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Long Chen. Pagod na ako. Ikalawang kapatid. Nabalitaan kong isinama mo raw pabalik ang demonita mula sa Miao Jiang noon. Model, kuya, espesyal para sa iyo. Naghanda ako ng isang malaking regalo. Tumingin ka. Sigurado akong magugustuhan ito ng aking kapatid. Ang inang Gyu. Akin. Ang inang Gyu. Akin yan. Aking kapatid. Ito ay mula mismo sa punong pari. Siya mismo ang nagdala. Sabi niya, noon ang babaeng yan ay ginamit ang inanggo na ito para linlangin ang iyong pakiramdam at nakawin ang kabaligtad mong kaliskis. Ito ang gunang iyong buhay. Para sa kanya, nagawa mo akong tratuhin ng ganoon noon. Hindi ganyan yan. Buhay ko yan. Wala akong ginawa. Buhay mo. Ngayon, hawak ko na siya. Huwag, Long Chen. Nakikiusap ako sa'yo, ipinagbabawal yan sa lipi ng Miao. Kapag nabasag yan, mapapahamak ang buong angkan. Long Chen. Nilalamig ako. Aking kapatid, ang pagpapanatiling buhay sa babaeng iyan ay isang salot lamang. Mas mabuting patayin na siya ngayon din, para matapos na ang lahat ng gulo. Huwag mong pakialaman ang mga usapin ko. Gunang iisang puso. Eruan. Eruan, bawal kang mamatay. Hindi ako papayag na mamatay ka. Lintik. Long Chen. Tumakbo ka na. May patibong ang punong pari. Tumakbo ka na. Pangalan ko ang tinatawag niya sa kanyang panaginip. Takbo. Baiyu, lumabas ka. Hindi na siya maililigtas. Isasama kita sa kanya sa hukay. Iligtas mo siya. Ang laso ng lamig sa katawan ni Binibining Eruan ay pansamantala nang napigilan, pero malubha ang pinsala sa kanyang puso. Para bang dumaan siya sa isang uri ng matagalang pagkontrol sa isipan. Pagkontrol. Ang ibig mong sabihin, posibleng may kumokontrol sa kanya. Hindi po ako makatiyak. Pero sa Miao Jiang, mayroong isang uri ng puppet Gyu. Nagagawa nitong pilitin ang isang tao sa mga partikular na pagkakataon. Nagumawa ng mga bagay na labag sa kanilang kalooban. Siya sa atin ninyo ang lahat, 3 taon na ang nakalipas. Bawat galaw ng punong paring si Buxi. At kung sino ang mga lihim na tinagpo ni Ilay. Masusunod po. Eruan, kung talagang nilinlang mo ako, paano kita magagawang patayin? At kung hindi mo ako nilinlang, paano ko naman mapapatawad ang sarili ko? Eruan, patayin mo siya. Para sa ating mga katribo, patayin mo si Long Chen. Eruan, talagang papatayin mo ako. Long Chen, umilag ka. Bilis, umilag ka. Hindi ko makontrol ang katawan ko. Eruan, nababaliw ka na ba? Patayin mo ako. Long Chen, patayin mo na ako. Patayin mo ako.
Mahal na hari, hindi na magbabago ang demonitang yan. Ipatupad na po agad ang parusang kamatayan. Dahil gustong-gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Iparating ang utos. Bukas ng tanghali, buksan ang pormasyong pangkulong sa dragon. Ako mismo ang mga ngasiwa sa pagbitay. Kapatid, isagawa mo na ang parusa. Longchen, salamat sa'yo, sa personal na pagtatanim ng mitsa. Pormasyong pampaslang dragon. Ele, nakipagsabuatan ka sa mga dayuhan. Pormasyong pampaslang dragon. Ele, nakipagsabuatan ka sa mga dayuhan. Aking mahal na kapatid, masyado ka nang matagal sa trono na iyan. Oras ng palitan ka. Longchen, habang pinapanood mong nagdurusa ang babaeng ito. Masakit, di ba? Bitiwan mo siya. Isa ka talagang, isang ganap na hangal. Akala mo ba, tinraidor ka niya 3 taon na ang nakalipas. Para iligtas ka, ginamit niya ang sarili niyang dugo mula sa puso para buhayin ang parasitong uod. Para lang mapatakas ka. Sinira niya ang sarili niyang reputasyon, at winasak ko ang lahat ng kapangyarihan niya. Sa loob ng kuweba ng 10,000 ahas, pinahirapan ang puso niya ng 10,000 kamandag sa loob ng 3 taon. Anong sabi mo? Erwan, patawad. Erwan, huwag kang lumapit. Longchen, nagsimula na ang patibong, tumakas ka na. Takbo. Ngayong araw, wala sa inyo ang makakatakas. Gusto kayong patayin ni na Eli at Wuxi. Bilisan nyo, gamitin na ang nakamamatay na atake, nababaliw na siya. 1,000 talim, pag-isahin, hiwang tagagapi ng dragon. Huwag. Huwag. Erwan, bakit? Bakit ka naging ganyan kahangal? Sa pagkakataong ito, hindi kita niloko. Mahal na mahal talaga kita. Lahat kayo ay isasama ko sa kanya sa kamatayan. Sa wakas, patay na rin ang pesting babaeng yan. Longchen, ikaw naman ngayon ang isusunod. 1,000 lason, tumago sa puso, patayin siya. Kapatid, humayo ka na ng payapa. Ang trono ng Haring Dragon. Ako na ang upo para sa'yo. Lahat kayo ay isasama ko sa kanya sa kamatayan. Impossible. Ang patibong na pamatay dragon. Sa pilitan niyang sinira, siya. Nababaliw na siya, takbo. Kapatid, ako ang kuya mo. Maawa ka, huwag mo akong patayin. Nalinlang lang ako ni Wuxi. Sa impyerno ka na magsisisi. Tatakas ka. Bitiwan mo ako, baliw. Ang sakit ng pusong nilalam mo ng 1,000 ahas. Sisiguraduhin kong habang buhay mo itong mararanasan. Ang sakit ng pusong nilalam mo ng 1,000 ahas.
Sisiguraduhin kong habang buhay mo itong mararanasan. Ihagis ninyo ang perlas na ito sa kuweba ng 1,000 ahas ng Miao Jiang. Gamitan ng kapangyarihan ng mahika para hindi na siya muling isilang kailanman. And masusunod po. Erwan, patawad. Napakagago ko. Sinuklian ko ng masama ang kabutihan mo. Gumising ka, parang awa mo na. Basta't gumising ka lang. Kahit buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. Mahal na hari, nasupil na po ang rebelyon. Pakiusap, mahal na hari, pangunahan niyo na po ang kaharian. Wala na po si Binibining Eruan. Kahit na po, ikulong niyo ang sarili niyo riyan hanggang mamatay. Hindi na po siya mabubuhay. Hindi po maaaring mawala ng pinuno ang lahi ng dragon kahit isang araw lang. Pupunta ako sa mundong ilalim. Huwag po, mahal na hari. Ang daan patungong mundong ilalim ay ipinagbabawal sa mga nabubuhay. Ang pilit na pagpasok ay tiyak na magdudulot ng parusa ng kalangitan. Mag-isip po kayong mabuti, mahal na hari. Ang paggamit ng ipinagbabawal na mahika ng mundong ilalim ay ubos sa lahat ng inyong kapangyarihan. Pumupunta po kayo roon para magpakamatay. Kung wala siya, ang trono bilang pinakamataas na pinuno ng 3 mundo ay napakalamig para sa akin. Hintayin mo ko. Hahanapin kita at ibabalik ngayon din. Dahil pinoprotektahan ka ng aking perlas ng dragon, hindi masisira ang iyong katawang lupa. Eruan, nasaan ka? Eruan, sa wakas, nahanap din kita. Ikaw, sino ka? Huwag kang lalapit. Eruan, ako to. Ako si Long Chen. Nandito ako para uwi ka. Hindi kita kilala. Ang dami mong dugo sa katawan. Nakakatakot ka. Umalis ka. Sige, aatras ako. Huwag kang matakot. Hindi kita hahawakan. Huwag kang matakot. Eruan, nakikiusap ako sa'yo, sumama ka na sa akin pabalik. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nagkamali talaga ako. Basta't pumayag ka lang na sumama sa akin pabalik. Kahit anong ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Ikaw, bakit ka umiiyak? Pangahas, naglakas loob kang pasukin ang mundo ng mga patay. Ginugulo mo ang siklo ng buhay at kamatayan. Eddie, ayon sa aklat ng buhay at kamatayan, ang buhay niya sa mundo ay tapos na. Kung pipilitin mong kunin ang kanyang kaluluwa, tiyak na daranasin mo ang parusa ng 9 na kidlat ng kalangitan. At hahantong ka sa tuluyang pagkawala ng iyong kaluluwa at espiritu. Parusa ng langit. Kahit ang langit ay hindi ko kinatatakutan. Matatakot pa ba ako sa parusa mo? Pagsuway sa langit para baguhin ang tadhana. Isang kasalanang walang kapatawaran. Babagsak na ang parusa ng langit. Mamatay ka na. CJ! Dumudugo ka. Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang sinumang makakasakit sa'yo. Huwag. Eruan, bakit? Bakit kailangan mong maging ganito katanga? Sa pagkakataong ito, hindi kita niloko. Mahal na mahal talaga kita. Para iligtas ako, tiniis niya ang lahat ng pagpapahirap. Hindi makatarungan ang batas ng langit. Kung gusto siyang kunin ng langit, wawasakin ko ang langit na ito. Ang ikasyam na kidlat ng kalangitan na wawasak sa mundo. Tuluyang pagkasira ng kaluluwa. Long Chen. Eruan, mabuhay ka. Kamahalan, pilit ninyong nilabanan ang 9 na kidlat ng kalangitan. Wasak na po ang inyong puso. Kung hindi pa po kayo magninilay para magpagaling, mawawala po kayo ng tuluyan.
Tama na ang satsat, bilisan nyo, ipasok nyo ang kaluluwa sa kanyang katawan. Kapag hindi siya nagising, hindi ako pipikit. Kung ganoon, ibibigay ko na ang lahat ng aking makakaya. Magbalik ka, kaluluwa. 回来信主。 Erwan. Erwan. Gising ka na. 你终于醒了， Mabuti naman. 太好了！ Sino ka? Nasaan ako? Kamahalan. Ang kanyang kaluluwa ay malubhang napinsala sa daigdig ng mga patay. Bukod pa riyan, ang kanyang katawang lupa ay nagtamo ng nakamamatay na sugat. Wala siyang maalala. 失忆了，失忆。 Huwag kang matakot. Ako si Long Chen. Asawa mo ako. 你的丈夫。 Kamahalan, hindi pa po magaling ang mga sugat ninyo. Bakit hindi po kayo nagpapahinga sa inyong silid? Huwag mo siyang ingayan. Eruan, napagod ka na siguro sa katitingin sa mga bulaklak, no? Gusto mo nitong mahiwagang prutas. Matamis to. Salamat. Paano mo nakuha ang mga sugat mo? Masakit pa ba? Hindi. Hindi talaga masakit. Basta't masaya ka lang. Hindi ko na iniinda ang sakit. Hanggat kaya kitang patulungang makalimot sa sakit ng nakaraan. Kahit na hindi mo na maalala ang lahat habang buhay. Buong puso ko itong tatanggapin. Ang lamig-lamig dito. Bakit? Ganito na lang ang takot ko. Nilalamig ako. Long Chen. Ginaw na ginaw ako. Aray, ang sakit. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Huwag, pakawalan mo ko. Parang awa mo na, pakawalan mo na ako. Eruan, patawad. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat hinayaan na mag-isa kang gumala. Huwag mo kong hawakan. Isa kang demonyo, lumayo ka. Gago ako. Kasalanan ko ang lahat. Eruan. Saktan mo ko, murahin mo ko, ayos lang. Pakiusap, huwag ka nang matakot sa akin, ha? Ang palasyo ng dragon na ito. Puro masasakit na alaala lang ang iniwan sa kanya. Kailangan ko siyang ilayo rito. Kamahalan, tatalikuran niyo po ba ang pagiging Dragon King? Malamig at matigas ang tronong ito. Ano bang espesyal dyan? Pupunta sa mundo ng mga mortal para mamuhay ng normal. Basta't panatag at masaya lang siya. Basta't maging ligtas lang siya. Tanga! Kapag nagsisibak ng kahoy, dapat sundan mo ang hibla. Ikaw talaga, halatang halata kang isang senorito na hindi pa nakagawa ng mabibigat na gawain. Kung pwede lang sanang, huminto ang oras sa sandaling ito. Napakasaya siguro. Tama na yan. Kumain ka rin. Hindi ako gutom. Bakit hindi ka pa kumain ng marami? Pangit ba ang luto ko kaya ayaw mo? Sandali, magluluto ako ulit. Hindi. Salamat dahil palagi kang nasa tabi ko. Kahit hindi ko na maalala ang nakaraan. Masayang-masaya na ako sa buhay natin ngayon. Erwan, pangako aalagaan kita habang buhay.
Ano nang nangyayari sa kanya? Di ba't sinabi mong, maayos na ang kaluluwa niya? Maayos na nga ang kaluluwa niya. Pero ang katawan ni Binibining Aruan noon, ay lubhang nalason sa kuweba ng 10,000 ahas. At pagkatapos ay sinalo niya para sa inyo ang pormasyong pampatay ng dragon. Matagal nang wasak na wasak ang kanyang katawan. Paubos na ang kanyang hininga. Imposible, siguradong may paraan. Sabihin mo sa akin, anong pambihirang kayamanan ang kailangan? Kahit na kailangan ko pa itong agawin mula sa kalangitan. Kukunin ko ito para sa kanya. Walang bisa ang mga ordinaryong gamot, maliban na lang kung gagamitin ang pinakadalisay na dugo mula sa puso ng lahi ng Dragon King para muling buuin ang kanyang mga daluyan ng enerhiya. Pero mamamatay po kayo kapag ginawa niyo yan. Akala ko naman kung ano ng mahirap na bagay. Basta't maililigtas siya. Ano lang ba ang isang buhay? Kamahalan, pag-isipan niyong mabuti. Aruan, mabuhay ka ng maayos, at para na rin sa akin. Enye. Ah, ah, ang utang mo sa akin. Babayaran mo ng buhay mo. Sa pagkakataong ito, hindi kita niloko. Ah, Longchen, wag. Aruan, gising ka na pala. Huwag kang matakot. Ako'y naghahalo lang ng gamot. Baiyu, dalhin mo rito ang gamot, bilis. Hanggang kailan mo ako balak lokohin? Akala mo ba wala akong natatandaan? Hanggang kailan mo pa ako lolokohin? Akala mo ba wala akong natatandaan? Ang laso ng lamig sa kuweba. Ang sakit sa lungga ng mga ahas. At ang mga talim na may lason sa patibong para sa mga dragon. Naalala mo na lahat. Bakit ang tanga-tanga mo? Ang katawan ko, dapat ay matagal nang nabulok sa lungga ng mga ahas. Bakit kinailangan mo pang pumunta sa kabilang buhay para lang suungin ang parusa ng langit? Bakit mo ginamit ang dugo mula sa puso mo? Hindi mo ba alam na ikamamatay mo yan? Ano ngayon kung mamatay? Ang tanging alam ko lang, ang 3 mundo na wala ka, ay parang walang katapusang impyerno para sa akin. Erwan, patawarin mo ako, gago ako. Ako mismo ang nagpahirap. Sa kaisa-isang taong nagligtas sa buhay ko. Nagmamakaawa ako sa'yo kahit pakamuhian mo ako. Mabuhay ka para kamuhian ako. Hindi kita kinamumuhian. Hindi kita kinamumuhian. Longchen. Kailanman ay hindi kita kinamuhian. Noong pinalayo kita noon, bukal iyon sa kalooban ko. Longchen, anong nangyayari sa'yo? Kamahalan ang hari ng mga dragon. Hari ng mga dragon. Ang dugo mula sa puso ang pinagmumulan ng lakas ng mga dragon. Masyado na pong marami ang nawala sa inyo. Naubos na ang enerhiya ng inyong pagka-dragon. Ito ay, nagiging bato na siya. Hindi maaari. Paanong nangyayari ito? Baiyu, iligtas mo siya. Bilisan mo, iligtas mo siya. Erwan, huwag kang umiyak. Kapalit ng muli mong pagkabuhay. Ang wasak kong katawan ay sulit ng ialay. Longchen. Baiyu, umalis ka. Isara mo ang pinto. Mahal na Reyna, malapit nang pumanaw ang mahal na hari. Ang inyong katawan, bahagya pa lang kayong lumalakas.
Huwag na huwag po kayong gagawa ng anumang kamangmangan. Sinabi kong umalis ka. Ito ay sa pagitan naming dalawa. Walang sinuman ang pwedeng makialam. Hangal na dragon. Akala mo ba, sa pagbibigay mo sa akin ng dugo mula sa iyong puso, basta mo na lang akong maiiwan mag-isa? Sa panaginip mo, dugo ko ang kapalit sa espiritu ng siyam na impyerno. Buhay ko ang alay, upang pag-isahin ang ating mga kaluluwa. Ipinagbabawal na sining ng miyaw. Sumpa ng pinag-isang buhay at kamatayan, umiral ka. Ang kasunduang hindi mo nagawang tapusin. Ako na ang tatapos ngayon. Mula ngayon, ang buhay ko ay buhay mo na rin. Huwag mo nang isipin pang iwan ako. Erwan, huwag. Mabuhay ka. Manahimik ka, kung mabubuhay tayo, mabubuhay tayong magkasama. Kung mamamatay, sabay tayong mamamatay. Aking reyna, itong malawak na lupain. At ang kapayapaan sa tatlong mundo. Nagugustuhan mo ba? Kahit gaano pa kaganda ang tanawin, hindi nito matatalo ang itsura ng isang suplado. At hangal na dragon. Lumalakas na ang loob mo. Naglakas loob kang biruin ako. Mukhang hindi pa sapat ang parusa kagabi. Tandaan mo, sa buhay na ito at sa susunod. Sa bawat buhay na darating, ikaw ay mananatiling akin lamang. Ang bawal salingin. Wala kang matatakasan kahit saan. Hindi ako tatakas. Kung nasaan ka, nandoon din ako.